Pirmahan mo na yan, Teresa. Huwag kang mag-inarte dahil wala kang pagpipilian. Ang anak ko ay namatay na isang bayani sa harap ng kanyang mesa, hindi isang lalaking nalagutan ng hininga sa ibabaw ng ibang babae. Para sa simbahan, para sa bayan, at para sa dangal ng mga San Jose, ang asawa mo ay isang santo. At ikaw, mananatili kang asawang walang kibo kung ayaw mong mabulok sa kalsada ang anak mo. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang matalim na labaha na humihiwa sa malamig na hangin ng pasilyo ng ospital. Sa harap ni Teresa, ang puting papel ay tila isang hatol ng kamatayan. Maputi at malinis, taliwas sa malapot at madilim na katotohanang kasama nitong nailibing sa silid na yon. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kanyang tingin sa sariling mga kamay. Doon, sa dulo ng kanyang hintuturo ay may maliit na tuldok ng dugo na tuyo na. Buong gabi siyang gising, hindi para maghintay sa pag-uwi ng asawa, kundi para tapusin ang huling 10 piraso ng vestment para sa anibersaryo ng parokya. Iyon ang utos ng kanyang biyenan, maglingkod sa Diyos upang pambayad sa utang na loob ng pamilya. Bawat tahi ng karayom sa makapal na tela ay isang panalangin para sa kaligtasan ng kanyang tahanan. Bawat pagtusok ng bakal sa kanyang balat ay tiniis niya dahil akala niya ang sakripisyo ay sapat na para manatiling buo ang pamilya. Ngunit habang hinihigpitan niya ang mga tahi ng banal na kasuotan, ang sarili palang asawa ay abala sa pagtanggal ng sarili nitong botones sa silid ng isang Isabela Escalante. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila may mga bubog na bumabara sa bawat paglunok. Ang amoy ng antiseptic sa ospital ay humahalo sa amoy ng kandila na baon ng kanyang suot na damit. Isang mapait na paalala ng kanyang pagkapiit. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng buto, nanghihina, nanginginig, ngunit nanatili siyang nakatayo. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang dahan-dahang naglalaho, tila isang sinulid na dahan-dahang hinuhugot hanggang sa mawalan ng hugis ang buong tela. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Ang mukha ni Doña Consolacion ay walang bakas ng pighati para sa namatay na anak. Ang naroon lamang ay ang nanlilisik na mga mata ng isang babaeng mas takot mawalan ng yaman kaysa mawalan ng kaluluwa. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang dumapo sa puso ni Teresa. Ang 20 taon ng kanyang pagtitiis, ang bawat gabing hindi siya natulog para mapanatiling marangya ang buhay ng mga San Jose ay wala palang halaga. Para sa kanila, siya ay isa lamang makina na tagatahi ng kanilang mga butas na dangal. Inabot niya ang panulat. Ang bigat nito sa kanyang daliri ay tila isang bulto ng bakal. Sa bawat paggalaw ng kanyang kamay upang isulat ang kanyang pangalan, tila ibinibenta niya ang huling piraso ng kanyang katotohanan. Ang bawat letra ay isang pagtalikod sa sariling hapdi. Nang matapos ang huling kurba ng kanyang lagda, binitawan niya ang panulat at hinayaan itong gumulong sa sahig. Ang tunog nito sa tahimik na pasilyo ay tila isang huling hininga. Tumingala siya sa kisame, pinipigilan ang mga luhang nais kumawala. Ang mga luha ay para lamang sa mga taong may karapatang masaktan, at sa sandaling iyon, tinanggalan na siya ng biyenan ng karapatang iyon. Tapos na! Bulong ni Teresa sa sarili, ngunit ang kanyang boses ay hindi na ang maamong boses ng kahapon. Ito ay malamig, tila hanging amihan na may dalang babala ng bagyo. Habang naglalakad palayo ang Doña Bitbit ang papel na puno ng kasinungalingan, naiwan si Teresa sa gitna ng malamlam na ilaw. Ang tanging tanong na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay kasing talim ng karayom na pumatay sa kanyang pananampalataya. Hanggang kailan ko kailangang manahimik para sa isang taong ni minsan ay hindi ako pinahalagahan? Tumitig siya sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay unti-unting kumuyom. Ang sinulid ng kanyang pagtitiis ay tuluyan ng napatid, at sa dulo ng bawat hibla, isang bagong layunin ang nagsisimulang mabuo. Ang pinakamasakit na bahagi ng isang burol
ay hindi ang pag-iyak sa patay, kundi ang makinig sa mga papuring alam mong lahat ay isang malaking kasinungalingan. Sa bawat bulong ng pakikiramay, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa aking pandinig dahil ang santong ipinagdaral nyo ay ang demonyong pumatay sa aking pagkatao. Ang mansyon ng mga San Jose ay balot ng puting tela at amoy ng mamahaling liryo. Ngunit para kay Teresa, ang bango ng mga bulaklak ay hindi sapat upang pagtakpan ang baho ng katotohanan. Sa gitna ng sala, ang kabaong ni Alejandro ay napaliligiran ng mga prominenteng tao sa bayan. Maririnig ang mahihinang hikbi at ang paulit-ulit na salitang, "Siyang," at napakabuting tao. Sa sulok ng kusina, abala si Teresa sa pagtitimpla ng kape. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Tila naubos na ang lahat ng luha sa silid ng ospital kagabi. Ang bawat baso na kanyang inilalapag sa tray ay may kasamang bigat na tanging siya lang ang nakakaalam. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga bisita, nararamdaman niya ang mga matang mapanghusga. Kawawa naman si Doña Consolacion, namatayan ng nag-iisang anak na pag-asa ng pamilya. Bulong ng isang donya sa gilid. Si Teresa kasi masyadong ambisyosa. Kung hindi niya pinilit si Alejandro na magtrabaho ng husto para sa kongmay niya, baka buhay pa ang asawa niya ngayon. Hindi kumibo si Teresa. Hinayaan niyang dumaloy ang mga salitang tila lason sa kanyang sistema. Ngunit ang tunay na pagsikip ng kanyang dibdib ay dumating nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng balot ng itim na lace, si Isabela Escalante. Hindi ito pumasok bilang isang estranghero. Pumasok siya na may dalang aura ng pagmamay-ari. Kasunod niya ang isang maliit na batang lalaki, si Gio, na may mga matang hawig na hawig kay Alejandro. Ang katahimikan sa sala ay tila naging isang matalim na kutsilyo. Lumapit si Doña Consolacion kay Isabela, hindi upang itaboy ito, kundi upang yakapin ng mahigpit sa harap ng lahat. "Salamat at dumating ka, Hija," malakas na sabi ng Donya, sapat na upang marinig ng bawat taong naroroon. "Kailangan ka ng pamilyang ito, lalo na ang batang ito na siyang tanging naiwan sa amin." Ang mga bisita ay nagpalitan ng makahulugang tingin. Sa isang sandali, ang posisyon ni Teresa bilang legal na asawa ay tila naglaho. Siya ang naging anino sa sarili niyang bahay. Inutusan siya ng kanyang biyenan na kumuha ng mainit na kape para kay Isabela. Isang gawaing mas masakit pa sa anumang sampal. Dahan-dahang lumapit si Teresa, ang tray ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Habang inaabot niya ang tasa, nagtama ang kanilang mga mata. Ang tingin ni Isabela ay puno ng tagumpay. Tila sinasabi na kahit patay na si Alejandro, siya pa rin ang nagwagi. Sa isang maliit na pagkakataon, nang mapansin ni Teresa si Thalia na nakatayo sa dulo ng hagdan, nakita niya ang takot at kalituhan sa mga mata ng kanyang anak. Doon, sa gitna ng karangyaan ng burol, nakita ni Teresa ang isang luma at kupas na panyo sa bulsa ni Isabela. Ang panyong may borda ng kanyang mga inisyal na regalo niya kay Alejandro noong nakaraang Pasko. Ang makita ang sariling gawa sa kamay ng kaaway ay isang golden moment ng pait na nagpaalala sa kanya kung gaano siya katanga. Bago siya makatalikod, hinawakan ni Isabela ang kanyang kamay. Kunyari ay nagpapasalamat, ngunit ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ni Teresa. Inilapit ni Isabela ang kanyang bibig sa tainga ng legal na asawa. Ang kanyang hininga ay amoy mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng kamatayan. "Salamat sa pagpaparaya, legal wife." Mahinang bulong nito na may kasamang nakakangilabot ng ngiti. "Pero gusto ko lang malaman mo, sa akin siya naging masaya bago siya nalagutan ng hininga. At ang mansyong ito, panandalian mo na lang itong matatawag na tahanan." Nabitawan ni Teresa ang kutsara at ang tunog ng bakal na tumama sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang giyera. Hindi ang tunog ng pagbagsak ang mahalaga, kundi ang biglang pagtigil ng pintig ng puso ni Teresa na dati ay puno ng pag-ibig at ngayon
ay unti-unting napapalitan ng isang madilim na determinasyon. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Ano ang totoong nilalaman ng testamento ni Alejandro na tila kampanteng-kampante si Isabela? Ang bahay ay hindi lamang mga pader at bubong. Ito ang mga alaala ng bawat patak ng pawis na ibinuhos mo. Pero paano kung ang sarili mong tahanan ay naging kulungan? At ang mga taong dapat ay nagtatanggol sa iyo ang siyang nagpabukas ng pinto sa iyong mga kaaway. Nang mawala ang huling bisita sa mansyon ng mga San Jose, ang katahimikang naiwan ay mas mabigat pa sa anumang ingay. Sa malawak na sala, nakatayo si Doña Consolacion habang hinihimas ang kanyang mga mamahaling perlas. Sa tabi niya, kampanteng nakaupo si Isabela, habang si Gio ay tumatakbo sa paligid. Hinahawakan ang mga mamahaling display na tila ba sa kanya ang lahat ng iyon. Teresa, ihanda mo na ang inyong mga gamit. Malamig na utos ng Donya nang hindi tumitingin sa manugang. Simula ngayong gabi, dito na sa master's bedroom, matutulog sina Isabela at Gio. Hindi mainam para sa bata ang matulog sa maliit na kwarto. Kailangan niya ng espasyo. Tila tumigil ang mundo ni Teresa. Ang master's bedroom, ang silid kung saan niya ginugol ang 20 taon ng kanyang buhay, ang silid na siya mismo ang naglinis at nagayos bawat araw, ay ibinibigay na ngayon sa babaeng sumira sa kanyang pamilya. Pero mama, saan kami pupunta ni Talia? Iyon lang ang kwarto namin. Nangangatog ang boses ni Teresa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Consolacion. May bodega sa likod, malapit sa iyong siongmay. Malawak iyon. At doon mo rin naman ginugugol ang karamihan ng oras mo sa pananahi. Doon na muna kayo. Ang mansyong ito ay kailangang maging komportable para sa tunay na tagapagmana ng mga San Jose. Walang nagawa si Teresa kundi ang sumunod. Habang hinihila niya ang kanyang lumang maleta pababa ng hagdan, nakita niya si Talia na nakatayo sa pintuan ng kanilang silid. Ang kanyang anak ay yakap ang kanyang mga sketchpad. Ang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Nakita ni Talia kung paano itapon ni Isabela ang mga paboritong una ni Teresa sa labas ng pinto para palitan ng mga bago. Ang paglipat sa bodega ay tila isang paglalakbay patungo sa kailaliman ng lupa. Ang amoy ng alikabok at kalawang ang sumalubong sa kanila. Walang malambot na kama, tanging 2 lumang papag at ang ingay ng mga kuliglig sa labas. Dito, sa gitna ng mga tira-tirang tela at mga sirang kagamitan, naramdaman ni Teresa ang tunay na lamig ng kanyang kapalaran. Mama, bakit tayo narito? Tanong ni Talia. Ang boses ay kasing liit ng isang bulong. Bakit po natin hinahayaang gawin nila ito sa atin? Hindi nakasagot si Teresa. Niyakap niya lamang ang anak ng mahigpit. Ang kanyang pisngi ay dumampi sa magaspang na dingding ng bodega. Sa sandaling iyon, isang golden moment ng sakit ang gumuhit sa kanyang puso nang makita niya ang isang maliit na butas sa bubong. Isang bituin ang sumisilip, tila nanunuya sa kanilang kalagayan. Nang bumalik si Teresa sa mansyon para kumuha ng natirang gamit ni Talia, napatigil siya sa may pinto ng sala. Nakita niya si Gio na nakaupo sa sahig, nilalaro ang isang bagay na kumikinang. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Ang hawak ng bata ay ang anniversary watch ni Alejandro, isang mamahaling relos na pinag-ipunan ni Teresa ng 3 taon mula sa kanyang kinikita sa pananahi. Iyon ang simbolo ng kanyang katapatan, ang unang regalong ibinigay niya noong sila ay nagsisimula pa lamang. Nakita niya si Isabela na lumapit sa bata at hinalikan ito sa noo, bago tumingin kay Teresa na may mapanuyang ngiti. Hinayaan ni Isabela na ihulog ng bata ang relos sa sahig at ang tunog ng pagtama ng kristal sa matigas na marmol ay tila ang tunog ng huling piraso ng dignidad ni Teresa na nagkakabira-biro. Hayaan mo na, Teresa, sabi ni Isabela
habang tinitignan ang relos na may gasgas na. Luma na yan. Parang ikaw, wala nang silbi sa pamamahay na ito. Napahawak si Teresa sa gilid ng pinto. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Isang lihim na galit ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang luha. Isang malaking katanungan ang naiwan. Ano ang susunod na kukunin nila sa kanya? At hanggang kailan mananatiling tikom ang kanyang mga bibig? Ang utang na loob ay hindi parang utang sa bangko na may katapusan. Ito ay isang tanikalang habang buhay mong hihilahin. Kahit pa ang bawat hakbang ay nag-iiwan na ng sugat sa iyong mga paa. Dahil sa mundong ito, ang kabutihang ipinautang sa iyo ay madalas na nagiging lisensya nila para ariin ang iyong buong pagkatao. Sa loob ng madilim na bodega, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang bombilyang dilaw na pabalit-balik ang pagkurap, tila ba nag-aalinlangan kung itutuloy pa ang pagbibigay ng liwanag sa gitna ng karimlan. Ang init ng hapon ay nanunuot sa bubong na yari sa luma at kinakalawang na yero, dahilan upang ang pawis ni Teresa ay pumatak at humalo sa telang kanyang tinatahi. Ang ritmo ng bakal ng makina na humahalik sa tela ay ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan, isang mekanikal na tibok ng puso para sa isang buhay na tila wala ng hininga. Biglang bumukas ang pinto ng bodega at ang liwanag mula sa labas ay naging anino ng isang babaeng laging may dalang bagyo. Pumasok si Doña Consolacion, hawak ang isang pamaypay na gawa sa seda at agad na nagtakip ng ilong sa amoy ng alikabok at pawis. Teresa, bakit nakatigil ang makina? Akala ko ba ay tatapusin mo ang mga kurtina para sa kwarto ni Gio bago maghapunan? Ang boses ng Donya ay puno ng awtoridad, tila isang Panginoong nag-uutos sa kanyang alipin. Mama, katatapos ko lang po sa mga damit ni Isabela. Medyo sumasakit na po ang likod ko. Mahinang sagot ni Teresa habang hinihilot ang kanyang namamanhid na balikat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng Donya. Lumapit siya kay Teresa at hinawakan ang kanyang baba. Pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Sumasakit ang likod? Nakalimutan mo na ba ang sakit na naramdaman ko nang mamatay ang anak ko? O baka mas gusto mong ipaalala ko sa iyo kung paano ka lumuhod sa paanan ko 10 taon na ang nakalilipas? Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang sikmura. Iyon na naman ang pamilyar na pananakot. Nakalimutan mo na ba, Teresa? Noong ang nanay mo ay mamatay-matay na sa ospital, at wala kayong kahit isang singko, sino ang nagbayad ng lahat? Sino ang nagligtas sa kanya mula sa kalsada? Ako, ang pamilyang San Jose. Binitiwan ng Donya ang mukha ni Teresa nang may pandidiri. Kaya huwag mong isusumbat sa akin ang sakit ng likod mo, ang buhay mo, at ang bawat hininga ng nanay mo bago siya pumanaw ay utang mo sa amin. Kaya magtrabaho ka, kailangan natin ng pera para pambayad sa mga utang ni Alejandro na ikaw naman ang dahilan kung bakit niya nagawa. Ang pagbaligtad ng katotohanan, ang gaslighting na ito, ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa katinuan ni Teresa. Alam niyang hindi siya ang dahilan ng mga utang ng asawa, ngunit ang bigat ng utang na loob ay tila isang semento na nakatali sa kanyang leeg. Hinihila siya pababa sa ilalim ng dagat ng pagsisisi. Nang umalis ang Donya, naiwan si Teresa na nanginginig ang mga kamay. Sa gitna ng kanyang pag-aayos ng mga tinituping tela, napansin niya ang isang lumang cabinet ni Alejandro na dinala rin sa bodega. Dahil sa luma na ang kahoy nito, bahagyang bumukas ang isang lihim na drawer sa ilalim. May isang golden moment ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata bago niya dinukot ang isang lukot na sobrang nakatago roon. Ang papel ay luma na, ngunit ang tatak ng bangko ay malinaw pa rin. Habang binabasa ni Teresa ang nilalaman, ang kanyang hininga ay tila napatid. Hindi ito basta-bastang utang. Isa itong liham ng babala tungkol sa foreclosure ng mansyon ng mga San Jose
na may petsang bago pa mamatay si Alejandro. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang nakasulat na pangalan sa likod ng dokumento bilang garantor. Isang pangalang hindi niya inaasahang makikita sa mga gamit ng kanyang asawa. Sino ang taong ito? At bakit tila ibinenta na ni Alejandro ang kaluluwa ng pamilya bago pa man siya malagutan ng hininga? Sa gitna ng kanyang pagkagulat, narinig niya ang mga yapak sa labas. Tila may nagmamatiyag sa bawat galaw niya sa loob ng bodega. Ang pag-asa ay tila isang estrangherong bigla ang kakatok sa iyong pinto. Sa gitna ng isang malakas na bagyo, hindi mo alam kung magdadala ito ng lunas sa iyong giniginaw na puso o kung isa lamang itong paalala kung gaano ka kailangang iligtas mula sa sarili mong dilim. Ang langit sa hapon na yon ay tila nakikiramay sa bigat ng dibdib ni Teresa. Ang makulimlim na ulap ay tuluyan ng bumigay at ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa yero ng bodega. Lumilikha ng isang mabigat at walang katapusang ritmo na tila ba nanggagaling sa 1,000 tambol. Ang bawat patak ay humahanap ng butas sa luma at kalawanging bubong, bumubagsak sa sahig na semento at humahalo sa alikabok na kay tagal nang nananahimik doon. Mabilis na itinago ni Teresa ang dokumento ng bangko sa loob ng kanyang baro nang makarinig siya ng isang kakaibang tunog sa labas. Ang haging ng isang makina ng sasakyan na tila nahihirapan hanggang sa ito ay tuluyang tumigil sa tapat mismo ng pintuan ng bodega. Isang lalaki ang lumabas mula sa itim na sasakyan, balot ng isang mamahaling itim na coat. Basang-basa siya habang mabilis na tumatakbo patungo sa silong ng bodega. Nang bumukas ang pinto, ang malamig na hangin ay pumasok. Dinala ang amoy ng basang lupa at ang bango ng isang estrangherong hindi taga roon. Pasensya na po, ma'am. Maaari bang makisilong sandali? Mukhang uminit ang makina ng sasakyan ko dahil sa baha sa labas. Ang boses ng lalaki ay malalim, baritono, at may dalang kagalangan na matagal nang hindi naririnig ni Teresa mula sa sinumang lalaki. Tumayo si Teresa. Ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa kanyang dibdib kung nasaan ang nakatagong papel. Sige po, sir. Pasensya na po kayo. Bodega lang po ito at medyo magulo. Ang lalaki ay si Attorney Rafael. Inalis niya ang kanyang salamin at pinunasan ito, habang ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa paligid. Napatigil ang kanyang tingin sa makina ng panahin ni Teresa at sa telang kasalukuyang tinatapos nito, isang asul na seda na may napakadetalyadong borda ng mga bulaklak. Napakaganda ng gawa niyo, puna ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na paghanga. Bihira na ang makakita ng ganitong klasing borda. Tila bawat tahi ay may kwentong gustong sabihin. Napayuko si Teresa. Naramdaman ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Salamat po, sir. Ito lang po ang alam kong gawin para mabuhay kami ng anak ko. Eksakto namang lumabas si Thalia mula sa likod ng mga nakatambak na tela. May dalang baso ng tubig para sa estranghero. Inom po kayo, sir. Habang inaabot ni Rafael ang baso, napatitig siya sa leeg ni Thalia. Ang bata ay may nakatali na buhok, dahilan upang malinaw na makita ang isang maliit na balat o birthmark na hugis. Bituin sa gilid ng kanyang leeg. Isang golden moment ng katahimikan ang namayani habang ang mga mata ni Rafael ay tila naglalakbay sa isang malayong alaala. Ang kanyang kamay na humahawak sa baso ay bahagyang nanginig at ang kanyang mukha na kanina ay kalmado ay napalitan ng isang matinding gulat na pilit niyang itinatago. May problema po ba, sir? Nag-aalalang tanong ni Teresa. Mabilis na binalik ni Rafael ang kanyang atensyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Thalia bago muling tumingin kay Teresa. Wala naman. Maari ko bang malaman kung ano ang pangalan ng bata? Thalia po, sagot ni Teresa. Tumango si Rafael. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magandang pangalan. Alam niyo ba, nagtatrabaho ako
para sa isang pundasyon, ang Su Foundation. Naghahanap kami ng mga mahuhusay na mananahi para sa isang malaking proyekto at naghahanap din ang pamilya Su ng isang mahalagang bahagi ng kanilang nakaraan na matagal na nilang nawalay. Bago pa makapagtanong si Teresa, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat at lumabas ang driver ni Doña Consolacion na may dalang payong. Pilit na pinapapasok si Rafael sa mansyon dahil nalaman ng Donya na may importanteng tao na nasiraan sa harap ng kanilang bahay. Habang naglalakad palayo si Rafael, lumingon siya sa huling pagkakataon kay Teresa at Talia. May isang misteryong nakabitin sa kanyang mga mata. Isang lihim na tila ba ang bodega na yon ang siyang dulo ng kanyang mahabang paghahanap. Naiwan si Teresa na yakap si Talia habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanya. Sino ba talaga si Rafael? At bakit tila ang pagdating niya ay hindi lamang isang aksidente sa gitna ng ulan? Ang pinakamalupit na pagnanakaw ay hindi ang pagkuha ng ginto o pilak, kundi ang pag-agaw sa iyong galing at ang pag-angkin sa mga pangarap na binuo mo mula sa sarili mong dugo at pawis. Dahil ang material na bagay ay mapapalitan, ngunit ang ninakaw na dangal ay tila isang sugat na habang buhay na mag-iiwan ng pilat sa iyong pagkatao. Sa loob ng madilim na sulok ng bodega, tanging ang isang maliit na gasera ang nagsisilbing saksi sa sipag ni Talia. Habang ang buong mansyon ay mahimbing na natutulog, ang kamay ng dalagita ay mabilis na gumagalaw sa kanyang lumang sketchpad. Ang bawat guhit ng lapis ay isang dalangin. Bawat disenyo ng damit ay isang hakbang patungo sa kalayaang matagal na nilang inaasam ni Teresa. Inilalagay ni Talia ang lahat ng kanyang pag-asa sa scholarship na inaalok ng Su Foundation, isang pagkakataong makapag-aral ng disenyo at makaalis sa ilalim ng malupit na anino ng mga San Jose. Kinabukasan, habang abala si Teresa sa paglalaban ng mga mamahaling linen ni Doña Consolacion, pumasok si Isabela sa bodega. Ang kanyang mga hakbang ay mapagmataas. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila sumasakal sa maliit na espasyo. Nagpanggap siyang naghahanap ng kung anong gamit. Hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata, ang sketchpad ni Talia na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga scrap na tela. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela habang tinitingnan ang bawat pahina. Napakaganda, bulong niya sa sarili. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay walang bakas ng paghanga, kundi puno ng kasakiman. Napakagandang paraan para makuha ko ang tiwala ng pamilya Su. Nang maghapunan, isang tensyon ang bumalot sa hapagkainan. Nakaupo si Doña Consolacion sa kabisera, habang si Isabela ay tila isang reynang nagmamayabang sa kanyang tabi. "Mama, may magandang balita ako," sabi ni Isabela habang inilalapag ang isang folder sa lamesa. "Ipinakita ko ang mga disenyo ko sa kinatawan ng Su Foundation kanina. Sabi nila, ako raw ang pinaka-promising na designer na nakita nila sa loob ng maraming taon. Siguradong makukuha natin ang malaking pondo para sa renovation ng mansyon." Nagkataon namang papasok si Talia para maghatid ng tubig. Nang makita niya ang mga disenyong hawak ni Isabela, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Iyon ang kanyang mga gawa, ang kanyang Maria Clara Modern Collection na pinagpuyatan niya ng 3 buwan. "Pero, sa akin po yan." Ang boses ni Talia ay pumiyok sa tindi ng gulat at sakit. "Ninakaw niyo po ang sketchpad ko, Isabela. Akin ang mga disenyong yon." Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa sala. Dahan-dahang tumayo si Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi dahil sa pagnanakaw ni Isabela, kundi dahil sa pangangahas ni Talia na magtaas ng boses. Pagnanakaw? Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang latigo. Sino ka para sabihan ng magnanakaw ang ina ng tagapagmana ng pamilyang ito? Ikaw na isang hamak na anak ng mananahi? May kakayahan bang gumuhit ng ganitong kagandahan?
Pero mama, nakita ko po siyang gumuguhit niyan gabi-gabi sa bodega. Pagsusumamo ni Teresa nakakarating lang, agad na niyakap ang nanginginig na anak. Walang salitang lumapit ang donya sa basurahan na gawa sa bakal sa gilid ng hardin. Kinuha niya ang bawat pahina ng sketchpad ni Thalia mula sa kamay ni Isabela. Kumuha siya ng isang lighter at sinilaban ang dulo ng papel. May isang golden moment ng matinding pighati habang pinapanood ni na Teresa at Thalia ang paglamon ng apoy sa mga pangarap ng dalagita. Ang itim na abo ay tila mga aninong nagsasayaw sa hangin. Dala ang bawat pangarap na tanging si Thalia lang ang nakakaalam kung gaano kahirap buuin. Ang amoy ng sunog na papel ay humalo sa amoy ng ulan, isang amoy na habang buhay na tatatak sa alaala ni Thalia bilang amoy ng pagkakanulo. Ngayon, wala na ang mga ebidensya mo, malamig na sabi ni Doña Consolacion habang tinititigan ang nanginginig na si Thalia. Tandaan mo ito, bata ka pa. Sa pamamahay na ito, wala kang karapatang maging mas magaling sa apo ko o sa kahit na kanino sa amin. Manatili ka sa bodega kung saan ka nararapat. Naiwan sina Teresa at Thalia sa dilim ng hardin. Tanging ang liwanag ng naghihingalong apoy sa basurahan ang nagbibigay ng ilaw sa kanilang mga luha. Sa sandaling iyon, ang sakit sa puso ni Teresa ay napalitan ng isang bagay na mas matigas pa sa bato. Hanggang kailan mananahimik si Teresa habang ang kanyang anak naman ang unti-unting pinapatay ng kalupitan ng mga San Jose? Isang lihim na balak ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Teresa habang tinititigan niya ang abo ng pangarap ng kanyang anak. Wala akong pakialam kung lapnos ang balat mo, bata ka. Ang mahalaga, hindi madumihan ng dugo mo ang sahig na marmol ng mansyong ito. Kung gusto mong gumaling yan, kunin mo ang basahan at lampasuhan mo ang bawat sulok ng sala. Ang pawis ang pinakamabisang gamot sa mga tamad na katulad mo. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang matigas na bakal na tumatama sa hubad na katuwiran. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng hardin, nakaluhod si Thalia sa tapat ng basurahan. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig at puno ng mapuputing paltos matapos subukang isalba ang huling piraso ng kanyang pangarap mula sa apoy. Ang amoy ng nasunog na papel ay humahalo sa amoy ng nasunog na balat. Isang masangsang na amoy ng kawalang pag-asa na tila dumidikit sa bawat hibla ng hangin. Nakatayo si Teresa sa likuran ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa sariling palad. Pinanood niya ang kanyang biyenan na tumalikod nang walang anumang bakas ng awa. Bit-bit ang kapangyarihang tila hiram lamang sa kadiliman. Sa bawat hakbang ng Donya palayo, tila may isang malakas na tunog ng pagkabasag sa loob ng dibdib ni Teresa. Mama, masakit po. Impit na tili ni Thalia. Ang kanyang boses ay tila isang sugatang ibon na hindi na kayang lumipad. Isang patak ng dugo ang dumaloy mula sa pumutok na paltos sa kanyang daliri. Pumatak ito sa malamig na semento at nag-iwan ng isang mapulang marka na tila isang sumpa. Doon, sa sandaling nakita ni Teresa ang pulang likido na nagmula sa sariling laman at dugo, may isang bagay na tuluyang pumutok sa kanyang kalooban. Ang 20 taon ng pagyuko, ang libo-libong gabi ng pananahimik para sa utang na loob na hindi naman niya tunay na utang, at ang bawat sampal na tinanggap niya nang walang kibo. Lahat ng iyon ay nag-alab sa isang iglap. Ang takot na dati ay bumabalot sa kanyang puso ay natunaw, pinalitan ng isang malamig at matalim na puot. Hindi na siya ang mahiyaing mananahi na laging nakayuko. Hindi na siya ang asawang alipin ng isang pamilyang bulok ang sistema. Dahan-dahang lumapit si Teresa kay Thalia. Hindi siya kumuha ng basahan para sumunod sa utos ng Donya. Sa halip, pumasok siya sa loob ng bodega at kinuha ang pinakamahal na telang asul na seda. Ang telang ipinagkatiwala ni Rafael para sa isang espesyal na disenyo
Ang telang dapat ay gagamitin para sa karangyaan ng iba. Nang walang pag-aalinlangan, pinunit ni Teresa ang mamahaling tela sa gitna. Ang tunog ng pagkapunit ng seda ay tila isang hudyat ng kanyang paglaya. Ginamit niya ang malambot na tela upang balutin ang nasunog na kamay ni Thalia. Ito ang kanyang golden moment, isang simbolo na ang kapakanan ng kanyang anak ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang yaman o utos ng mga San Jose. Mama, ang tela. Magagalit po sila. Takot na sabi ni Thalia habang nakatingin sa sirang seda. Hinawakan ni Teresa ang mukha ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyong ngayon lang nakita ng dalagita. Hayaan mo silang magalit, Thalia. Simula sa gabing ito, wala nang susunod sa kanila. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata mo ay pagbabayaran nila ng higit pa sa yaman nila. Tumayo si Teresa at tumingin sa malawak na mansyon. Ang anino ng bahay ay tila isang dambuhalang nagbabanta. Ngunit sa mga mata ni Teresa, ito ay isa na lamang lumang istrukturang malapit ng gumuho. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang basahang madalas tapakan, ngayon ay naging isang matalim na karayom na handa ng tumahi ng sarili niyang tadhana. Pumasok siya sa loob ng bodega at hinarap ang salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may mapuputing buhok na sa gilid, may mga kulubot ng pagtitiis, ngunit ang mga mata ay puno ng isang liwanag na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Sino ang susunod na biktima ng kanyang bagong lakas? At paano niya gagamitin ang lihim na dokumentong nahanap niya sa kabinet ni Alejandro upang tuluyang pabagsakin ang kaharian ng mga San Jose? Isang mahiwagang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang hinahawakan niya ang kanyang gunting, ang sandatang magpuputol sa lahat ng tanikalang gumagapos sa kanila. Isang dalagang tulad ni Thalia kapalit ng pagbura sa kalahati ng utang nyo? Napakamura na niyan, Konsolasyon. Siguradong hindi makakaangal si Teresa dahil sa laki ng utang na loob niya sa pamilya nyo. Ang mga salitang iyon na nanggaling sa bibig ng isang estrangherong kausap ni Doña Konsolasyon sa sala ay tila mga patak ng asido na dumaloy sa pandinig ni Teresa. Nakatayo siya sa likod ng makapal at madilim na kurtina ng mansyon. Bitbit ang mga bagong lundaring kagamitan na dapat ay ihahatid niya sa kwarto ni Isabela. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa marmol na sahig, hindi makagalaw, habang ang bawat hininga niya ay nagiging isang mabigat na pasanin. Ibenta ang sarili niyang anak. Gagawing pambayad utang ang buhay ni Thalia sa isang matandang don na balita ay malupit at mapagmalabis. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Teresa ay nanginginig sa tindi ng pait. Ang 20 taon ng kanyang pananahimik ay hindi pa pala sapat. Ngayon, pati ang kinabukasan ng kanyang anak ay nais nang nakawin ng pamilyang San Jose. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Isang pakiramdam na tila ba ang lahat ng init sa kanyang katawan ay hinigop ng malamig na katotohanang narinig. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Sa halip, marahan niyang ibinaba ang mga kagamitan sa sahig at tahimik na lumabas sa pinto sa likuran. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagpapahiwatig ng papalapit na digmaan. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa dulo ng kalsada, malayo sa mga mapanuring mata ng mga tauhan ni Doña Konsolasyon, isang itim na sasakyan ang naghihintay. Naroon si Attorney Rafael. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakatingin sa mga dokumentong hawak niya. Attorney Rafael, ang boses ni Teresa ay gumaralgal, ngunit may kasamang kakaibang tapang. Kailangan ko na pong malaman ang totoo, kahit gaano pa ito kasakit. Tumingin si Rafael sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng malasakit at respeto. Inabot nito ang isang asul na folder. Teresa, nakuha ko na ang medical records ni Alejandro mula sa ospital noong gabing mamatay siya. May isang bagay na hindi tumutugma. Si Alejandro ay may type O na dugo. Si Gio
Ang bata na dala ni Isabela ay type AB. Napatigil si Teresa. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-analisa. Ibig sabihin, imposible na anak ni Alejandro ang batang iyon. Pagpapatuloy ni Rafael. Isang malaking panloloko ang ginagawa nila Isabela at Doña Consolacion. At may isa pa akong nalaman, ang balak nilang ipakasal si Talia kay Don Teodoro ay para lamang maisalba ang mansyong ito na matagal nang nakasangla. Isang golden moment ng sakit at pag-asa ang sumilay sa mukha ni Teresa habang hinahawakan niya ang folder. Ang bawat papel sa loob nito ay tila isang sandata, isang matalim na kutsilyo na handa ng pumutol sa mga tanikalang gumagapos sa kanila. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, kinuha ni Rafael ang isang panyo at marahang pinunasan ng mantsa ng langis sa kamay ni Teresa. Isang maliit na kilos ng pagkalinga na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa kahit na kanino. "Huwag kayong matakot, Teresa," bulong ni Rafael. "Hindi kayo nag-iisa sa laban na ito." Ngunit bago pa makasagot si Teresa, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa di kalayuan. Ang boses ni Doña Consolacion na galit na tinatawag ang kanyang pangalan. Mabilis na nagpaalam si Teresa at tumakbo pabalik. Ngunit sa kanyang pagdaan sa bintana ng silid-aklatan, narinig niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. "Huwag kang mag-alala, Isabela. Katulad ng ginawa natin sa nanay ni Teresa noon, sisiguraduhin nating wala siyang magagawa, kundi sumunod. Kung nalaman lang ng babaeng iyon na tayo ang dahilan kung bakit nawalan ng pera ang nanay niya, baka matagal na tayong pinatay niyan." Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay tila napatid. Ang utang na loob na kanyang pinapasan sa loob ng 2 dekada ay isang malaking kasinungalingan. Sila ang sumira sa kanyang pamilya at sila rin ang nagpanggap na tagapagligtas. Paano haharapin ni Teresa ang katotohanang ang buong buhay niya ay itinayo sa ibabaw ng isang mapait na panlilinlang? Isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Ang mga kamay na dati ay tagatahi lamang, ngayon ay handa ng maging tagawasak. Sana ay nanatili na lamang akong bulag dahil ang liwanag ng katotohanan ay mas masakit pa sa sampal ni Doña Consolacion. Sa loob ng 20 taon, niyakap ko ang mga taong pumatay sa pangarap ng aking ina at pinasalamatan ko ang mga kamay na siyang humukay sa aming libingan. Ang hangin sa maliit at siksikang eskinita sa dulo ng bayan ay amoy luma at maputik, malayo sa bango ng mga liryo sa mansyon ng mga San Jose. Dito, sa isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, naninirahan si Aling Tiago, ang dating punong katulong na nakasaksi sa pag-akyat at pagbagsak ng pamilya San Jose. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang inaabot ang isang baso ng mainit na tsaa. Ang bawat singaw ng tubig ay tila nagdadala ng mga anino ng nakaraan. Sa harap niya, si Aling Tiago ay mukhang matandang-matanda na. Ang kanyang mga mata ay malabo na, ngunit puno pa rin ng matinding takot. "Teresa, patawarin mo ako." Ang boses ng matanda ay tila gasgas na plaka, mahina at gumaralgal. "Hindi ko na kayang dalhin ang sikretong ito sa hukay. Noong gabing nawalan ng pera ang nanay mo para sa kanyang siomai, hindi iyon dahil sa malas o maling desisyon. Ako mismo ang nakakita kay Alejandro at Doña Consolacion na pumasok sa opisina ng nanay mo. Ninakaw nila ang mga titulo ng lupa at ang pondo para sa mga supplier." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Teresa. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa kanyang dibdib. Ang utang na loob na naging dahilan ng kanyang pagkaalipin ay itinayo pala sa isang malaking krimen. Pinlano nila ang lahat, Teresa. Pagpapatuloy ni Aling Tiago habang ang isang luha ay dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. "Sinuportahan nila ang nanay mo noong
Nagkasakit ito gamit ang mismong perang ninakaw nila sa inyo. Ginawa nilang utang ang dapat ay sa inyo para habang buhay kang luluhod sa kanila. Iyon ang tanging paraan para hindi ka makapagsalita at hindi ka makaalis. Isang golden moment ng matinding pait ang namayani nang hawakan ni Teresa ang kanyang lumang locket. Isang maliit na pendant na tanging naiwan ng kanyang ina. Dati ay tinitingnan niya ito bilang simbolo ng pag-asa. Ngunit ngayon ay naging paalala ito ng kanyang pagiging biktima. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay naging mabigat. Tila bawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay may dalang lason ng galit. Hindi na siya nakapagsalita. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na maapula. Tila isang apoy na kumakalat sa tuyong damuhan. Tumayo si Teresa, ang kanyang tindig ay hindi na ang tindig ng isang talunang mananahi. May bago ng ningas sa kanyang mga mata, isang malamig at kalkuladong determinasyon. "Salamat, Aling Tiago," bulong niya. Sapat na po ito. Paglabas niya ng barong-barong, ang dilim ng gabi ay tila naging kakampi ni Teresa. Habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, bawat hakbang niya sa kalsada ay tila isang pagtapos sa kanyang nakaraan. Ang bawat alaala ng pagtitiis ay naging bala sa kanyang arsenal. Ngunit nang makarating siya sa gate ng mansyon, napatigil siya. Nakatayo roon si Doña Consolacion, hawak ang kanyang paboritong rosaryo, habang ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya nang may kakaibang suspetsa. Ang katahimikan sa paligid ay tila nagbababala ng isang panganib. "Saan ka nanggaling, Teresa?" Ang boses ng Donya ay malamig at matalim. "At ano ang hawak mo sa loob ng iyong bulsa?" Napahawak si Teresa sa digital recorder na ibinigay ni Rafael, kung saan nakatago ang buong pag-amin ni Aling Tiago. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng bato. Ang tadhana ng pamilya San Jose ay nasa kanyang mga kamay na, at ang kailangang gawin na lamang ay ang tamang pagkakataon para bitawan ang unang bomba. Ang bawat tahi ng karayom sa tilang ito ay hindi na para sa inyong karangyaan. Ito ay isang ritual ng paghihiganti na dahan-dahang bumabalot sa inyong mga leeg. Akala nyo ay binihisan ko kayo ng dangal, ngunit ang totoo, tinatahi ko na ang inyong mga kabaong habang kayo ay nakangiti sa harap ng salamin. Sa loob ng madilim at masikip na bodega, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na desk lamp na nakatutok sa makinang panahi. Ang tunog ng bakal na humahalik sa tela ay tila isang mabilis na tibok ng puso sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakaupo si Teresa. Ang kanyang likod ay tila isang kurbadang kawayan sa tindi ng pagod, habang tinatapos ang huling detalye ng gown na isusuot ni Isabela para sa Sioux Charity Gala bukas. Pumasok si Isabela. Dala ang isang baso ng alak at ang kanyang nakasanayang mapanuyang ngiti. Lumapit siya at hinawakan ang asul na seda. Ang kanyang mga kuko ay dumula sa makinis na tela na tila ba isang ahas na gumagapang sa damuhan. "Siguraduhin mong perpekto ito, Teresa," sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay malat at puno ng kayabangan. "Bukas ang gabi ng pagpapakilala kay Gio bilang tagapagmana. Gusto kong magmukha akong reyna sa harap ng pamilya Su. At tandaan mo, ang disenyong ito ang magpapatunay na ako ang pinakamagaling na designer sa bayan, hindi ang anak mong walang alam, kundi ang mangarap sa loob ng bodega." Yumukod si Teresa, pinigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Opo, Ma'am Isabela. Masusunod po." Nang umalis si Isabela, mabilis na dinukot ni Teresa ang isang maliit na folder mula sa ilalim ng tumpok ng mga scrap na tela. Ito ang DNA test results na nakuha ni Rafael, ang papel na wawasak sa lahat ng kasinungalingan. Sa bawat pagtusok ng kanyang karayom sa lining ng gown, may isang maliit na bulsa siyang ginagawa. Isang lihim na taguan para sa ebidensya na kanyang ilalabas sa tamang panahon. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Consolacion,
Ang kanyang mga mata ay nananaliksik sa bawat sulok ng silid. Ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa semento ay tila isang babala ng panganib. Ano yang itinatago mo, Teresa? Ang boses ng Donya ay malamig at puno ng suspetsa. Napatigil ang paghinga ni Teresa. Mabilis niyang tinakpan ng isang malaking piraso ng itim na tela ang folder. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Wala po, Mama. Mga tira-tirang tela lang po ito na gagawin kong basahan. Lumapit ang Donya. Ang kanyang kamay na puno ng mga mamahaling singsing ay dahan-dahang inaabot ang tumpok ng tela. May isang golden moment ng matinding tensyon habang ang mga daliri ng matanda ay nasa ibabaw na ng folder. Ang amoy ng kanyang luma at matapang na pabango ay tila sumasakal kay Teresa. Ngunit bago pa man maiangat ng Donya ang tela, isang malakas na tunog ng basag na baso ang narinig mula sa mansyon. Si Gio ay may nahulog na mamahaling plorera. Mabilis na lumabas ang Donya para tingnan ang kanyang paboritong apo, ngunit nag-iwan siya ng isang huling tingin na tila ba sinasabi niyang hindi pa sila tapos. Naiwang nanginginig si Teresa. Ang kanyang pawis ay pumatak sa telang asul. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa ilalim ng makina. Isang mensahe ang nagliwanag sa screen mula kay Rafael. Handa na ang lahat para sa bukas. Ang katarungan ay hindi na lamang isang pangarap. Teresa, mag-ingat ka. Tumitig si Teresa sa asul na gown. Ang kanyang mukha ay nasalamin sa makintab na tela. Bukas, ang bawat tahi ng kanyang pagtitiis ay magiging mitya ng isang pagsabog na hindi nila inaasahan. Isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin. Magagawa kaya ni Teresa na manatiling kalmado sa harap ng mga taong pumatay sa kanyang ina at nagnakaw sa kanyang anak? O masusunog siya sa sarili niyang galit bago pa man sumapit ang bukas? Ang gabi ng pagtatanghal ay hindi para sa mga taong may suot na maskara. Ito ay para sa mga kaluluwang matagal nang nagtiis sa dilim at handa nang sumabog sa liwanag. Dahil sa dulo ng bawat kasinungalingan, palaging may isang katotohanang naghihintay na hubaran ang inyong mga huwad na dangal. Ang Manila Hotel Ballroom ay balot ng karangyaan na tila ba ginto ang bawat hibla ng hangin. Ang mga dambuhalang chandeliers sa kisame ay nagliliyab. Ang kanilang liwanag ay tumatama sa mga kristal na baso at sa mga mamahaling hiyas ng mga bisita. Ito ang Sucharity Gala, ang gabi kung saan ang kapangyarihan at yaman ay nagtatagpo. At ang gabi kung saan balak ni Doña Consolacion na selyuhan ang kapalaran ng mga San Jose sa pamamagitan ng pagpapakilala kay Gio bilang nawawalang apo ng mga Sioux. Dumating ang pamilya San Jose na tila mga royalty. Si Doña Consolacion ay tuwid na tuwid ang tindig. Ang kanyang itim na terno ay puno ng borda ng ginto. Sa tabi niya, si Isabela ay tila isang diwata sa kanyang asul na gown na gawa ni Teresa. Ang disenyong ninakaw niya mula kay Thalia. Ang bawat hakbang ni Isabela ay puno ng kayabangan. Hindi niya alam na sa loob ng laylayan ng kanyang suot na damit ay nakatago ang mitya ng kanyang sariling pagsabog. Ngumiti ka, Isabela, bulong ng Donya habang kumakaway sa mga reporter. Siguraduhin mong makukuha natin ang loob ng matandang Sioux ngayong gabi. Ang kinabukasan natin ay nakasalalay sa batang iyan. Sa gitna ng kumpol ng mga tao, nakatayo si Attorney Rafael. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. Nang magtama ang paningin nila ni Doña Consolacion, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Iniisip na ang abogado ay naroon lamang para saksihan ang kanilang tagumpay. Ngunit biglang natahimik ang paligid nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang babae ang pumasok na nagpabaling sa lahat ng paningin. Hindi siya ang katulong na nakayuko. Hindi siya ang mananahi na puno ng alikabok. Si Teresa ay suot ang isang puting-puting gown na yari sa pinagsamang seda
at tradisyonal na hablon. Isang disenyong simple ngunit napakaringal, na tila ba siya ay isang reynang nagmula sa sarili niyang kaharian. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na puno ng kapayapaan at lakas. Kasunod niya si Talia, na suot din ang isang katugmang disenyo. Ang kanyang mukha ay maliwanag at malayo sa takot na naranasan niya sa bodega. Isang golden moment ng matinding tensyon ang namayani nang maglakad si Teresa sa gitna ng ballroom. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makinis na marmol ay tila isang mabilis at matatag na martsa. Nang madaanan niya ang pamilya San Jose, hindi siya tumigil, hindi siya yumukod. Ang amoy ng kanyang simpleng pabango ay humalo sa matatapang na amoy ng mga naroon. Isang paalala ng kalinisan sa gitna ng karumihan. Anong ginagawa mo rito, Teresa? Pigil galit na tanong ni Doña Consolacion nang makalapit siya sa kanila. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng hiya at puot. Wala kang karapatang mapunta sa lugar na ito. Umalis ka bago pa kita ipakaladkad sa mga security. Hindi kumibo si Teresa. Tumingin lang siya sa kanyang biyenan nang may matinding awa. Ang karapatan ay hindi ibinibigay, Mama. Ito ay kinukuha. Eksakto namang tumunog ang gong. Hudyat na magsisimula na ang formal na programa. Umakyat sa entablado si Doña Consolacion kasama si Isabela at Gio, habang ang pinuno ng pamilyang Su ay nakaupo sa harap, handa ng pirmahan ang dokumento para sa donasyon at pagkilala sa apo. Nang hawakan na ni Doña Consolacion ang mikropono para magpasalamat, isang boses ang pumutol sa katahimikan. Isang boses na nanggaling sa likuran ng entablado, malakas at malinaw, na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Bago nyo ipakilala ang batang yan bilang tagapagmana, baka gusto nyo munang malaman kung anong uri ng dugo ang nananalaytay sa kanyang mga ugat, sabi ni Teresa habang dahan-dahang umaakyat sa entablado. Ang lahat ng spotlight ay biglang natuon sa kanya. Napahawak si Doña Consolacion sa podium. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang cliffhanger ng kanilang buhay ay nagsimula na, at sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng ballroom, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ng mga taong nagtatago sa likod ng kanilang mga maskara. Ang katotohanan ay hindi parang damit na maaari mong hubarin at palitan kung kailan mo gusto. Ito ay parang balat na kapag pilit mong tinanggal ay mag-iiwan ng sugat na hindi kailanman maghihilom. At ngayong gabi, ang bawat tahi ng inyong kasinungalingan ay isa-isang malalagot sa harap ng mundong pilit ninyong nalinlang. Ang boses ni Teresa ay hindi nanginig, hindi rin ito sumigaw, ngunit ang bawat salita ay tumagos sa nakabibinging katahimikan ng Manila Hotel Ballroom. Ang mga mata ni Don Roberto Su, ang mata ng pinuno ng pamilyang Su, ay nanatiling nakatitig kay Teresa, puno ng pagdududa at matinding kuryosidad. Teresa, anong kabaliwan ito? Security, ilabas ang babaeng ito. Ang sigaw ni Doña Consolacion ay gumaralgal. Ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng uling sa tindi ng galit at takot. Ang kanyang mga kamay na may hawak na mikropono ay nanginginig. Tila ba ang bakal na yon ay naging kasing init ng apoy. Ngunit bago pa makalapit ang mga security, itinaas ni Attorney Rafael ang kanyang kamay at tumayo sa tabi ni Teresa. Hawak niya ang isang remote control at sa isang pindot, ang dambuhalang screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng video ni Gio ay biglang nagpalit. Isang dokumento ang lumitaw, ang DNA test result na may malaking selyo ng laboratorio. Ang bawat numero at letra ay malinaw na nakikita ng lahat ng mga panauhin. Maririnig ang mahihinang singhap at bulungan na tila ba isang hangin na mabilis na kumakalat sa buong silid. Ang batang ipinapakilala nyo bilang tagapagmana ng mga Su ay walang anumang kaugnayan sa asawa ko. Ang boses ni Teresa ay naging matalim na tila isang espada. Si Alejandro ay type O. Si Isabella ay type O.
Imposibleng maging type AB ang anak nila. Ang batang yan ay isang kasangkapan lamang para sa inyong kasakiman. Napahawak si Isabela sa laylayan ng kanyang asul na gown. Ang kanyang mukha ay tila isang maskarang biglang nagkalamat. Sinungaling ka. Ginagawa mo lang ito dahil galit ka sa amin. Inggit ka lang dahil hindi ikaw ang pinaboran ni Alejandro. Ngunit hindi doon nagtapos si Teresa. Muling pumindot si Rafael at ang dambuhalang speaker ng ballroom ay naglabas ng isang boses. Isang boses na hindi mapagkakaila. Ito ang boses ni Doña Consolacion, galing sa lihim na recording ni Aling Tiago at sa pag-amin na nakuha ni Teresa sa bodega. Huwag kang mag-alala, Isabela. Sisiguraduhin nating wala siyang magagawa, kundi sumunod. Kung nalaman lang ng babaeng iyon na tayo ang dahilan kung bakit nawalan ng pera ang nanay niya, baka matagal na tayong pinatay niyan. Ang mga salitang iyon ay tila mga dambuhalang alon na humampas sa lahat ng naroon. Ang imahe ng banal at marangal na Doña Consolacion ay gumuho sa harap ng lahat. Ang bawat panauhin ay tumingin sa entablado ng may pandidiri. Isang golden moment ng sukdulang kahihiyan ang namayani nang ang rosaryong hawak ng Donya ay malaglag sa sahig at magkawatak-watak ang mga butil nito. Tila ba ang kanyang pananampalataya ay tuluyan na ring naglaho. Tumayo si Don Roberto Su. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at matinding poot. Tumingin siya kay Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ginamit niyo ang pangalan ng aking pamilya para sa inyong maruming laro. Akala niyo ba ay ganoon kadaling linlangin ang mga Su? Don Roberto, makinig po kayo. Hindi totoo ang mga yan. Pagsusumamo ng Donya habang lumuluhod sa harap ng matanda. Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi na nagdala ng awa, kundi lalong nagpatunay ng kanyang pagkakasala. Eksakto namang pumasok ang dalawang opisyal ng pulisya mula sa malaking pinto. Ang tunog ng kanilang sapatos sa marmol ay tila ang tunog ng hatol ng tadhana. Lumapit sila kay Isabela at Doña Consolacion. Doña Consolacion San Jose at Isabela Escalante, sumama po kayo sa amin para sa kasong luwadaw at falsification of documents, sabi ng opisyal. Habang kinakabitan ng posas ang Donya, nagtama ang paningin nila ni Teresa. Sa mga mata ni Teresa, wala nang galit. Tanging isang malamig na katahimikan ang naroon. Ang utang na loob na ginamit na tanikala sa kanya sa loob ng 20 taon ay napatid na at ang bawat hibla nito ay naging abong tinangay ng hangin. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong dokumento ang inabot ni Rafael kay Don Roberto. Isang dokumentong hindi pa nakikita ni Teresa. Nang basahin ito ng matanda, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa galit patungo sa isang matinding pagkabigla habang nakatingin kay Thalia. Ano ang nakasulat sa huling papel na iyon? Na tila ba ang kwento ay hindi pa talaga natatapos sa gabing ito? Ang katotohanan ay hindi lamang nagpapalaya. Ito ay isang malakas na agos na nagbabalik sa iyo sa dalampasigan kung saan ka talaga nagmula matapos ang mahabang panahon ng pagkalunod sa maling pagkatao. At sa gabing ito, ang dugong pilit ninyong itinago sa dilim ay sisigaw upang bawiin ang trono na para sa kanya. Sa gitna ng nagkakagulong mga bisita at sa ingay ng mga sapatos na nagmamadaling lumabas, nanatiling estatwa si Don Roberto Su sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay matatag na humahawak sa baston, ay nanginginig habang binabasa ang dokumentong inabot ni Attorney Rafael. Ang bawat salita sa papel na yon ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang puso. Binubura ang lahat ng pait na iningatan niya sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang tingin, hindi kay Doña Consolacion na kasalukuyang hinihila ng mga pulis, kundi kay Thalia. Ang dalagita ay nakatayo sa tabi ni Teresa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at bahagyang takot sa gitna ng lahat ng atensyong nakatuon sa kanya. Attorney Rafael, totoo ba iyisaw ni Hatum
Ang boses ni Don Roberto ay pumiyok, isang tunog ng kahinaan na bihira niyang ipakita sa publiko. Opo, Don Roberto. Sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng respeto at katiyakan. Hindi lamang natin napatunayan na hindi apo ng mga susi Gio, napatunayan din natin sa pamamagitan ng muling pagsusuri sa records ng ospital at sa DNA ni Talia na siya ang tunay na anak ni Alejandro at ng yumaong anak ninyong si Elena Sue, ang bata na inakala ninyong namatay noong araw sa panganganak, ay ipinalit ni Alejandro sa isang patay na sanggol upang kontrolin ang yaman at ang inyong pamilya. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa ballroom. Tila tumigil ang paghinga ni Teresa. Tumingin siya sa kanyang anak at biglang bumalik ang alaala ng gabing isinilang niya si Talia. Ang kaguluhan sa ospital, ang pagmamadali ni Alejandro, at ang kanyang pagtataka kung bakit tila hindi hawig ng asawa ang kanilang anak. Ang katotohanan ay mas malala pa sa kanyang hinala. Hindi lamang siya biktima ng pagnanakaw ng pera, kundi maging ang mismong pagkatao ng kanyang anak ay ninakaw din. Ang birthmark na yan. Bulong ni Don Roberto habang dahan-dahang lumalapit kay Talia. Hinawakan ng matanda ang balikat ng dalagita. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa maliit na balat na hugis bituin sa gilid ng leeg ni Talia. Ito ang golden moment ng gabing iyon. Ang pagkikita ng dalawang kaluluwang pinaglayo ng kasakiman. Ang init ng kamay ng matanda ay humalo sa lamig ng pawis ni Talia, isang pakiramdam ng pagkilala na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Ang bituin ng pamilya Sue, patuloy ng matanda, habang ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Elena, anak ko, narito ang bunga ng iyong buhay. Niyakap ng mahigpit ni Don Roberto si Talia sa harap ng lahat. Ang mga flash ng kamera ay tila mga bituin na sumasabog, kumukuha ng bawat segundo ng emosyonal na tagpong iyon. Si Talia na dati ay tinatawag na anak ng mananahi at hamak na bata sa bodega, ay kinikilala na ngayon bilang ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamakapangyarihang angkan sa bansa. Samantala, sa gilid ng ballroom, si Doña Consolacion ay nagsimulang sumigaw ng parang baliw habang hinihila siya ng mga pulis. Hindi maari. Akin ang batang iyan. Akin ang yaman ng mga San Jose. Teresa, hayop ka. Sinira mo ang lahat. Tiningnan lamang siya ni Teresa nang may malalim na pait. Hindi ko sinira ang inyong buhay, Mama. Ang sarili ninyong kasamaan ang gumawa niyan. Tinapos ko lang ang sinimulan ninyong tahiin. Habang papalabas ang mga pulis bitbit ang mga kontrabida, tumingin si Don Roberto kay Teresa. Teresa, kailangan nating mag-usap. Marami akong dapat na hinging paumanhin sa'yo at sa aking apo. Ang mansyon ng mga Sue ay bukas para sa inyong dalawa. Ngunit bago pa makasagot si Teresa, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa madilim na sulok ng entablado. Isang anino ang lumitaw, hawak ang isang luma at kalawanging susi. Ito ay si Aling Tiago. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Teresa, may isa pa. May isa pang sikreto sa loob ng lumang safe ni Alejandro sa bodega. Isang bagay na magpapabago sa tingin mo sa lahat ng nangyari ngayong gabi. Huwag kayong magtitiwala agad. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Isang bagong kaba ang bumalot kay Teresa. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit tila ang mitya ng isa pang pasabog ay nagsisimula pa lamang magliyab. Ano ang nasa loob ng safe ni Alejandro na kailangang malaman ni Teresa bago siya tuluyang pumasok sa mundo ng mga Sue? Ang rehas ng bilangguan ay hindi lamang gawa sa bakal. Ito ay gawa sa bawat luhang pumatak, mula sa mga matang tinapakan nyo at sa bawat pangarap na ninakaw nyo para lamang makapagtayo ng isang palasyong yari sa buhangin. Ngayong gabi, ang hangin ay hindi na amoy liryo, kundi amoy kalawang
at pagsisisi. Sa loob ng isang malamig at madilim na selda, nakaupo si Isabela Escalante. Wala na ang kanyang mamahaling alahas, wala na ang kanyang asul na gown na seda, at wala na rin ang kanyang mapagmataas na nangiti. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete, ay namumutla na ngayon sa ilalim ng ilaw ng isang bumbilyang pabalit-pabalit ang pagkurap. Sa bawat tunog ng paglalakad ng gwardiya sa pasilyo, tila ba ito ay isang paalala na ang kanyang mundong kinagisnan ay tuluyan ng gumuho. Samantala, bumalik si Teresa sa lumang bodega, ang lugar na naging saksi sa kanyang pagtitiis sa loob ng 20 taon. Gamit ang susi na ibinigay ni Aling Tiago, hinarap niya ang isang maliit na safe na nakatago sa likod ng mga tumpok ng lumang tela. Ang bawat pag-ikot ng dial ng safe ay tila isang pagbubukas sa mga sugat ng nakaraan. Nang sa wakas ay bumukas ang pintuan ng safe. Ang amoy ng luma at amag na papel ang sumalubong sa kanya. Doon, sa ilalim ng mga dokumento ng utang, nahanap ni Teresa ang orihinal na mga titulo ng lupa ng kanyang ina at ang isang sulat na may sulat kamay ni Alejandro. Isang golden moment ng matinding pait ang namayani habang binabasa ni Teresa ang mga huling salita ng kanyang asawa. Inamin ni Alejandro sa sulat na hindi niya kailanman minahal si Isabela. Ginamit niya lamang ito upang magkaroon ng dahilan para makuha ang yaman ng mga Sioux. Ngunit ang mas masakit, inamin niya na pinanatili niya si Teresa sa kanyang tabi, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil si Teresa lamang ang tanging paraan upang manatiling buhay ang negosyong San Jose sa pamamagitan ng kanyang galing sa pananahi. Ginawa siyang alipin ng sarili niyang talento. Inakap ni Teresa ang mga titulo ng kanyang ina. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bodega. Ang bawat patak ng kanyang luha sa papel ay tila isang paghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Kinabukasan, binisita ni Teresa si Doña Consolacion sa pansamantalang detention cell nito bago ang paglilipat sa pambansang bilangguan. Ang matandang babae ay hindi na ang makapangyarihang donya na nakilala ng bayan. Ang kanyang tindig ay kurbado na, ang kanyang mga mata ay malabo, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang luma at sira-sirang rosaryo. Teresa, bulong ng donya, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Patawarin mo ako. Huwag mong hayaang mabulok ako rito. Tumingin si Teresa sa kanyang biyenan nang may matinding katahimikan. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang anniversary watch ni Alejandro, ang relos na may basag na kristal na dati ay simbolo ng kanyang pagkaalipin. Dahan-dahan niyang inilapag ang relos sa mesa sa pagitan nila. Narito na ang inyong dangal, Mama. Ang boses ni Teresa ay malamig, ngunit puno ng pinalidad. Ang mansyon niyo ay kinuha na ng bangko. Ang inyong anak ay wala na. At ang anak ko ay malaya na. Ibinabalik ko na sa inyo ang lahat ng alaala ng pamilyang ito. Mula ngayon, wala na tayong anumang pagkakautang sa isa't isa. Ang utang na loob na sinasabi niyo ay binayaran ko na ng aking buhay sa loob ng 20 taon. Tumalikod si Teresa at lumakad palayo. Hindi na nilingon ang paghagulgol ng matandang babae na tila ba isang sugatang hayop na iniwan sa gitna ng parang. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang huling tuldok sa isang mahaba at masakit na pangungusap. Sa labas ng presinto, naghihintay si Attorney Rafael at si Talia sa ilalim ng sikat ng araw. Nang makita ni Teresa ang kanyang anak na nakangiti, naramdaman niya ang isang init na dahan-dahang gumagapang sa kanyang puso. Isang init ng tunay na paghilom. Ngunit habang papasok sila sa sasakyan, isang huling tanong ang pumasok sa isipan ni Teresa. Sa muling pagbubukas ng kanyang puso, kaya ba niyang pagkatiwalaan ang bagong pagkakataong iniaalok ni Rafael? O ang mga pilat ng nakaraan ay mananatiling hadlang sa kanyang tunay na kaligayahan? Ang bawat pilat sa aking mga kamay ay hindi na tanda ng aking pagkaalipin,
kundi mga guhit ng isang mapa na nagdala sa akin sa dulo ng mahabang gabi. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, ang bawat tahi ng sinulidhi ay hindi na pambayad sa utang na loob, kundi isang pangako ng pag-ibig sa sarili na kailanman ay hindi na muling mababali. Sumisikat ang araw sa tapat ng isang bagong gusali sa gitna ng bayan. Ang mga sinag nito ay tumatama sa salaming pintuan kung saan nakasulat ang mga gintong titik. Theodora at Thalia Fashion House. Ang hangin ay amoy sariwang pintura at bagong lundaring tela, isang amoy na puno ng pag-asa at bagong simula. Malayo ito sa amoy ng alikabok at kalawang sa lumang bodega ng mga San Jose. Sa loob, abala si Teresa sa pag-aayos ng mga mannequin. Ang kanyang suot ay isang simpleng kulay cream na bestido na siya mismo ang nagdisenyo, disenyong nagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao, matatag, marangal at malaya. Ang bawat kilos niya ay may kasamang katiyakan, wala na ang kaba at ang ugali ng laging pagyuko. "Mama, ready na po ang mga tela para sa workshop mamaya," masayang sabi ni Thalia habang pababa ng hagdan. Ang dalagita ay tila isang bulaklak na tuluyang bumukadkad. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya at ang kanyang tindig ay puno ng tiwala sa sarili. Pinili ni Thalia na manatili sa tabi ng kanyang ina kaysa tumira sa malawak na mansyon ng mga Sioux dahil alam niyang ang tunay na tahanan ay naroon kung saan malaya silang mangarap. Maya-maya pa ay dumating na ang unang grupo ng mga kababaihan, mga nanay, na tulad ni Teresa ay dumanas din ng hirap at pang-aabuso. Binuksan ni Teresa ang pintuan nang may malawak na ngiti. Ang layunin ng kanyang siomai ay hindi lamang para sa moda, kundi para bigyan ng boses at hanap buhay ang mga kababaihang akala ay wala nang bukas. Isang golden moment ng katahimikan ang namayani ng hawakan ni Teresa ang kamay ng isang bagong estudyante na nanginginig sa paghawak ng gunting. Marahanyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw nito. "Huwag kang matakot," bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap. "Ang bawat maling tahi ay maaari nating ayusin. Ang mahalaga ay ang tapang mong simulan ang sarili mong disenyo." Sa gitna ng tawanan at tunog ng mga makinang sabay-sabay na tumitibok, pumasok si Attorney Rafael. Bit-bit niya ang isang kumpol ng mga sariwang bulaklak at ang kanyang pamilyar na kagalangan. Lumapit siya kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na hindi na niya sinusubukang itago. "Napakaganda ng nasimulan mo rito, Teresa," sabi ni Rafael habang iniaabot ang mga bulaklak. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo. Isang maliit na kuryente ng kilig ang dumaloy sa pagitan nila, sapat na upang magdulot ng bahagyang pamumula sa mga pisngi ni Teresa. "Salamat, Rafael. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa bodega," sagot ni Teresa. Ang kanyang tingin ay matagal na nanatili sa mga mata ng abogado. "Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Teresa," bulong ni Rafael habang dahan-dahang inilalagay ang isang hibla ng buhok sa likod ng tainga ni Teresa. "Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ako ay naging saksi lamang sa iyong muling pagkabuhay." Isang tahimik na pangako ang nabuo sa pagitan nila sa gitna ng silid na puno ng mga tela at pangarap. Hindi ito isang mabilis na pag-ibig, kundi isang dahan-dahang paghilom na handang maghintay sa tamang panahon. Habang pinapanood ni Teresa si Thalia na masayang nagtuturo sa mga kasama, tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga tao sa bayan na dati ay nanghuhusga sa kanya. Ngayon ay nakatingin ng may respeto. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging matabang lupa, kung saan tumubo ang kanyang kasalukuyang kaligayahan. Ang kwento ni Teresa ay hindi natapos sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad sa sarili at sa paglikha ng isang mundong wala ng tanikala. Sa bawat paghila niya ng sinulid, alam niyang ang bawat tahi ay matatag
dahil ito ay yari sa katotohanan, dangal, at wagas na pagmamahal ng isang ina. Isang gabi ng pagtataksil sa gitna ng dambana, habang ang aking mga kamay ay nagdurugo sa pananahi ng damit ng Diyos, ang asawa ko ay nalalagutan ng hininga sa bisig ng kanyang kabit. Sabi ni Doña Consolacion, mamatay siyang bayani o mabubuhay kaming mag-ina sa kalsada. Pinili ko ang pananahimik kapalit ng dangal na huwad. Pero ngayong gabi, ang bawat tahi ng aking karayom ay magiging mitya ng inyong pagbagsak. Sino nga ba ang tunay na biktima? Pirmahan mo na yan, Teresa. Huwag kang mag-inarte dahil wala kang pagpipilian. Ang anak ko ay namatay na isang bayani sa harap ng kanyang mesa, hindi isang lalaking nalagutan ng hininga sa ibabaw ng ibang babae. Para sa simbahan, para sa bayan, at para sa dangal ng mga San Jose, ang asawa mo ay isang santo. At ikaw, mananatili kang asawang walang kibo kung ayaw mong mabulok sa kalsada ang anak mo. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang matalim na labaha na humihiwa sa malamig na hangin ng pasilyo ng ospital. Sa harap ni Teresa, ang puting papel ay tila isang hatol ng kamatayan, maputi at malinis, taliwas sa malapot at madilim na katotohanang kasama nitong nailibing sa silid na yon. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kanyang tingin sa sariling mga kamay. Doon, sa dulo ng kanyang hintuturo, ay may maliit na tuldok ng dugo na tuyo na. Buong gabi siyang gising, hindi para maghintay sa pag-uwi ng asawa, kundi para tapusin ang huling 10 piraso ng vestment para sa anibersaryo ng parokya. Iyon ang utos ng kanyang biyenan, maglingkod sa Diyos upang pambayad sa utang na loob ng pamilya. Bawat tahi ng karayom sa makapal na tela ay isang panalangin para sa kaligtasan ng kanyang tahanan. Bawat pagtusok ng bakal sa kanyang balat ay tiniis niya dahil akala niya ang sakripisyo ay sapat na para manatiling buo ang pamilya. Ngunit habang hinihigpitan niya ang mga tahi ng banal na kasuotan, ang sarili palang asawa ay abala sa pagtanggal ng sarili nitong butones sa silid ng isang Isabela Escalante. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila may mga bubog na bumabara sa bawat paglunok. Ang amoy ng antiseptic sa ospital ay humahalo sa amoy ng kandila na baon ng kanyang suot na damit, isang mapait na paalala ng kanyang pagkapiit. Ang pinakamasakit na bahagi ng isang burol ay hindi ang pag-iyak sa patay, kundi ang makinig sa mga papuring alam mong lahat ay isang malaking kasinungalingan. Sa mansyon ng mga San Jose, ang kabaong ni Alejandro ay napaliligiran ng mga prominenteng tao. Maririnig ang mahihinang hikbi at ang paulit-ulit na salitang napakabuting tao. Sa sulok ng kusina, abala si Teresa sa pagtitimpla ng kape. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Tila naubos na ang lahat ng luha sa silid ng ospital kagabi. Dumating si Isabela Escalante, balot ng itim na lace at kasunod ang isang maliit na batang lalaki. Si Gio, na may mga matang hawig na hawig kay Alejandro. Lumapit si Doña Consolacion kay Isabela at niyakap ito nang mahigpit sa harap ng lahat. Salamat at dumating ka, Hija, malakas na sabi ng Donya. Kailangan ka ng pamilyang ito. Lalo na ang batang ito na siyang tanging naiwan sa amin. Inutusan siya ng kanyang biyenan na kumuha ng mainit na kape para kay Isabela. Habang inaabot niya ang tasa, nagtama ang kanilang mga mata. Hinawakan ni Isabela ang kanyang kamay, kunyari ay nagpapasalamat. Ngunit ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ni Teresa. Salamat sa pagpaparaya. Legal wife, mahinang bulong nito. Pero gusto ko lang malaman mo, sa akin siya naging masaya bago siya nalagutan ng hininga. At ang mansyong ito, panandalian mo na lang itong matatawag na tahanan nang mawala ang huling bisita. Naging kulungan ng mansyon. Teresa, ihanda mo na ang inyong mga gamit. Malamig na utos ng Donya. Simula ngayong gabi, dito na sa master's bedroom matutulog sina Isabela at Gio. May bodega sa likod. Malapit sa iyong siyongmay. Doon na muna kayo. Ang mansyong ito ay kailangang maging komportable
Para sa tunay na tagapagmana ng mga San Jose, ang paglipat sa bodega ay tila isang paglalakbay patungo sa kailaliman ng lupa. Ang amoy ng alikabok at kalawang ang sumalubong sa kanila. Walang malambot na kama, taming dalawang lumang papag. Doon, sa gitna ng mga tira-tirang tela, naramdaman ni Teresa ang tunay na lamig ng kanyang kapalaran. "Mama, bakit tayo narito?" tanong ni Thalia. Ang boses ay kasing liit ng isang bulong. "Bakit po natin hinahayaang gawin nila ito sa atin?" Hindi nakasagot si Teresa. Niyakap niya lamang ang anak ng mahigpit. Sa loob ng madilim na bodega, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang bumbilyang dilaw na pabalit-balik ang pagkurap. Pumasok si Doña Consolacion, hawak ang isang pamaypay na gawa sa seda. "Teresa, bakit nakatigil ang makina? Akala ko ba ay tatapusin mo ang mga kurtina para sa kwarto ni Gio bago maghapunan?" "Mama, katatapos ko lang po sa mga damit ni Isabela. Medyo sumasakit na po ang likod ko," mahinang sagot ni Teresa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng Donya. "Nakalimutan mo na ba ang sakit na naramdaman ko nang mamatay ang anak ko? Noong ang nanay mo ay mamatay-matay na sa ospital at wala kayong kahit isang singko. Sino ang nagbayad ng lahat? Ang pamilyang San Jose. Kaya huwag mong isusumbat sa akin ang sakit ng likod mo. Ang buhay mo at ang bawat hininga ng nanay mo ay utang mo sa amin." Nang umalis ang Donya, naiwan si Teresa na nanginginig ang mga kamay. Napansin niya ang isang lumang cabinet ni Alejandro na dinala rin sa bodega. May isang lihim na drawer sa ilalim. Dinukot niya ang isang lukot na sobrang nakatago roon. Hindi ito basta-bastang utang. Isa itong liham ng babala tungkol sa foreclosure ng mansyon ng mga San Jose na may petsang bago pa mamatay si Alejandro. Ang langit sa hapon na yon ay tuluyan ng bumigay. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa yero ng bodega. Lumilikha ng isang mabigat na ritmo na tila ba nanggagaling sa 1,000 tambol. Isang sasakyan ang tumigil sa tapat. Isang lalaki ang lumabas, si Attorney Rafael. "Mukhang uminit ang makina ng sasakyan ko dahil sa baha sa labas," sabi nito. Napansin ni Rafael ang galing ni Teresa sa pananahi at napatitig siya kay Thalia. Ang bata ay may maliit na birthmark na hugis bituin sa gilid ng kanyang leeg. May isang sandali ng katahimikan habang ang mga mata ni Rafael ay tila naglalakbay sa isang malayong alaala. Sa loob ng madilim na sulok ng bodega, mabilis na gumagalaw ang kamay ni Thalia sa kanyang sketchpad. Inilalagay niya ang lahat ng pag-asa sa scholarship ng Sue Foundation. Ngunit pumasok si Isabela at ninakaw ang mga disenyo. Ipinakita ito ni Isabela kay Doña Consolacion bilang sarili niyang gawa. Nang magreklamo si Thalia, sinilaban ng Donya ang bawat pahina ng papel. Pinanood ni na Teresa at Thalia ang paglamon ng apoy sa mga pangarap ng dalagita. Ang itim na abo ay tila mga aninong nagsasayaw sa hangin. "Mama, masakit po," impit na tili ni Thalia habang hawak ang napasong kamay. Doon, sa sandaling nakita ni Teresa ang dugo, may isang bagay na tuluyang pumutok sa kanyang kalooban. Hindi na siya ang mahiyaing mananahi. Pinunit ni Teresa ang mamahaling telang asul na seda upang balutin ang nasunog na kamay ni Thalia. "Hayaan mo silang magalit, Thalia." Simula sa gabing ito, wala nang susunod sa kanila. Lihim na nakipagkita si Teresa kay Attorney Rafael. Inabot nito ang isang asul na folder. Teresa, ang bata na dala ni Isabela, ay type AB na dugo. Si Alejandro ay type O. Imposibleng maging anak niya iyon. At may isa pa akong nalaman, balak nilang ipakasal si Thalia kay Don Teodoro para maisalba ang mansyon. Pumunta si Teresa kay Aling Tiago, ang dating katulong. "Teresa, patawarin mo ako." Ang boses ng matanda ay tila gasgas na plaka. "Noong gabing nawalan ng pera ang nanay mo, hindi iyon malas. Ninakaw ni na Alejandro at Doña Consolacion ang mga titulo ng lupa nyo. Ginawa nilang utang ang dapat ay sa inyo para habang buhay kang luluhod sa kanila."
Sa gabi ng Su Charity Gala, ang Manila Hotel Ballroom ay balot ng karangyaan. Dumating ang pamilya San Jose na tila mga royalty. Ngunit bumukas ang malaking pinto at pumasok si Teresa. Suot ang isang puting-puting gown na siya mismo ang nagdisenyo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Bago niyo ipakilala ang batang iyan bilang tagapagmana, baka gusto niyo munang malaman kung anong uri ng dugo ang nananalaytay sa kanyang mga ugat. Itinaas ni Attorney Rafael ang remote control at lumitaw sa dambuhalang screen ang DNA test result. Maririnig ang mahihinang singhap ng mga panauhin. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Consolacion mula sa speaker. Inaamin ang pagnanakaw sa pamilya ni Teresa. Ang imahe ng banal na Donya ay gumuho. Lumapit ang mga opisyal ng pulisya at kinabitan ng posa sina Isabela at Doña Consolacion. Don Roberto Su, ang pinuno ng pamilyang Su, ay nanginginig habang binabasa ang isa pang dokumento. Talia, ang bata na inakala nating namatay noong araw, ay ipinalit ni Alejandro sa isang patay na sanggol. Siya ang tunay na apo ng mga Su. Niyakap ng mahigpit ni Don Roberto si Talia. Ang bituin ng pamilya Su, bulong ng matanda. Sa loob ng isang malamig na selda, nakaupo si Isabela. Wala na ang kanyang mamahaling alahas. Binisita ni Teresa si Doña Consolacion. Inilapag niya ang anniversary watch ni Alejandro na may basag na kristal. Narito na ang inyong dangal, Mama. Ang utang na loob na sinasabi niyo ay binayaran ko na ng aking buhay sa loob ng 20 taon. Sumisikat ang araw sa tapat ng Teodora at Talia Fashion House. Ang hangin ay amoy sariwang pintura. Sa loob, abala si Teresa sa pag-aayos ng mga tela. Kasama niya ang mga kababaihang dumanas din ng hirap. Pumasok si Attorney Rafael, bit-bit ang mga sariwang bulaklak. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Teresa, bulong nito. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan, nakatitig si Teresa sa litrato ng kanyang ina. Nakimot na ba siya? Pinatawad na niya ang sarili niya. May kapayapaan na ba? Nahanap na niya ang kanyang tunay na tahanan. Ang bawat hibla ng buhay ni Teresa ay nakatali na ngayon sa kaligayahan. Ang dulo ng sinulid ay wala na sa kamay ng iba, kundi sa kanyang sariling mga palad. Ang bawat tahi ng karayom ay hindi na pambayad sa utang na loob, kundi isang pangako ng pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mababali. Ang hapon ay tuluyan ng lumubog, nag-iiwan ng gintong liwanag sa pintuan ng Teodora at Talia. Isang hudyat na sa wakas, ang bawat tahi ng pagdurusa ay naging isang marangal na kasuotan ng paglaya. Dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa isang dambanang binuo mula sa mga pira-pirasong pangarap na minsan nang itinapon sa apoy. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng kwentong ito. Alam nyo, habang isinusulat ko ang bahaging pinapanood ni na Teresa at Talia, ang pag-abo ng kanilang mga sketch sa basurahan, tila nadama ko rin ang init ng apoy at ang hapdi ng isang pusong pinagkakaitan ng sariling galing. Napakahirap isalin sa salita ang bigat ng pananahimik sa loob ng 20 taon. Ang kwentong ito ay alay ko sa bawat babaeng nakakaramdam na sila ay tila isang telang marumi at punit-punit na. Tandaan ninyo, ang ating pagkatao ay parang isang piraso ng hablon. Maaring saktan, maaring bastusin, ngunit sa dulo, tayo ang may hawak ng karayom para muling buuin ang isang disenyo na mas matatag at mas maganda kaysa sa dati. Hindi tayo ang dumi sa sahig, tayo ang mananahi ng sarili nating tadhana. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, kaya niyo rin bang bitawan ang anniversary watch na naging simbolo ng inyong pagkaalipin o mas pipiliin ninyong hawakan ang pait ng nakaraan? Gusto ko ring malaman, nasaan kayo ngayon habang nakikinig sa aking tinig? Nagtutupi ba kayo ng labada? Nagluluto ng hapunan para sa pamilya? O marahil ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw?
Ibahagi ninyo ang inyong nararamdaman at ang inyong sariling kwento sa ating comment section. Dahil dito, palaging may mga taong handang makinig ng walang panghuhusga. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghilom. Naway baunin ninyo ang tapang ni Teresa sa inyong pagtulog at paggising hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Manatiling matatag, manatiling malaya, at laging maniwala sa inyong sariling liwanag. Pagpalain kayo ng may kapal. Pamagat ng kwento, ang huling tahi ng dangal paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.